Sa gabing ito, tatanggapin ko ang parangal bilang muka ng De Leon Infrastructure. Pero sa gitna ng palakpakan, isang dokumento ang tumapos sa buhay ko. Mara, hindi ka De Leon. Magnanahaw ka ng dugo at pangalan. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay puno ng liab ng mga chandelier at bango ng mamahaling pabango. Lahat ng matatangkad na tao sa lipunan, mga politiko, negosyante, at malalaking investor ay narito para sa ika-50 anibersaryo ng De Leon Infrastructure. Nakasuot ako ng isang pasadyang terno na kulay pilak. Ang buhok ko ay maayos na nakapusod, at ang bawat hakbang ko sa entablado ay puno ng otoridad. Sa loob ng 25 taon, ibinigay ko ang bawat patak ng aking pawis at talino para sa kumpanyang itinayo ni Papa, si Don Rafael De Leon. Ako ang nagligtas sa kumpanya mula sa pagkalugi noong krisis. Ako ang nagpuyat para sa bawat bidding ng mga tulay at kalsada sa Luzon. Naniniwala ako na ako ang haligi ng pamilyang ito. Ang pundasyon ng isang gusali ay hindi gawa sa semento lamang. Simula ko sa aking talumpate, ang tinig ko ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ito ay gawa sa integridad, katapatan, at higit sa lahat, sa pangalang iniwan sa atin ng aking ama. Ngunit bago ko pa matapos ang susunod na pangungusap, ang malaking screen sa likuran ko na dapat ay nagpapakita ng mga proyekto ng kumpanya ay biglang nag-iba. Hindi na ito mga larawan ng mga tulay. Isang dokumento ang lumabas. Isang DNA test report. Integridad, katapatan, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon ang lahat. Mula sa gilid ng entablado, lumabas ang nakababata kong kapatid na si Tomas. May hawak siyang baso ng alak. Ang kanyang ngiti ay puno ng lason. Sa tabi niya ay Edson's babaeng hindi ko kilala. Payak ang suot, mukhang galing sa probinsya, at halatang hiyang-hiya sa sitwasyon. Tomas, anong drama ito? Mahinahon kong tanong, kahit nararamdaman ko na ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Ang drama, Ate Mara, ay ang 25 taon mong panlilinlang sa amin. Sigaw ni Tomas, sapat na para marinig ng mga reporter na nagsimula ng mag-flash ng kanilang mga kamera. Tingnan ninyong mabuti ang screen. 0% probability of paternity. Hindi ka anak ni Papa, hindi ka De Leon. Parang huminto ang mundo. Ang mga bulungan ng mga tao ay parang mga bubuyog na sumusugod sa aking pandinig. Tiningnan ko ang screen. Ang pangalan ko, Mara De Leon. Ang pangalan ni Papa, Rafael De Leon. Ang resulta, not related. Isang malaking pagkakamali yan, sabi ko. Ang boses ko ay nagsisimula ng mabasag. Tomas, alam mong ako ang nag-alaga kay Papa hanggang sa huling hininga niya? Ako ang pinagkatiwalaan niya. Pinagkatiwalaan ka niya dahil akala niya ay kadugo ka niya. Lumapit si Tomas sa akin. Ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng aking takot. Pero ikaw, isa ka lang palang pulot. Isang parasite na namuhay sa rangya ng pamilyang ito habang ang totoong anak ni Papa ay nagdurusa sa hirap. Itinuro niya ang babaeng nasa tabi niya. Ito si Isabel. Siya ang may dalang liham mula kay Papa. Siya ang totoong dugo ng De Leon. At ikaw, Mara? Ikaw ay isang impostor. Hinarap ko ang mga bisita. Nakita ko ang mga matang dati ay puno ng paghanga. Ngayon ay puno na ng pandidire at mang-uutya. Ang hiya, ang matinding kahiyahiyang ito, ay parang mainit na aspalto na ibinuhos sa aking pagkatao. Naisip ko ang lahat ng sakripisyo ko. Ang mga gabing hindi ko kasama ang sarili kong pamilya dahil sa kumpanyang ito. Lahat ba yon ay mawawala dahil lamang sa isang pirasong papel? Hindi lang ito tungkol sa dugo, Tomas. Pagmamatigas ko, pilit kong ibinabalik ang aking dignidad. Ako ang namumuno sa kumpanyang ito. Ako ang CEO. CEO? Humalahak si Tomas. Nakalimutan mo na ba ang morality clause na ikaw mismo ang naglagay sa bylaws natin?
Sinumang opisyal na mapatunay ang sangkot sa pandaraya o maling deklarasyon ng pagkatao ay otomatikong matatanggal sa pwesto. Mara, you are suspended indefinitely. Bukas na bukas, haharapin mo ang kasong fraud. Hindi mo pwedeng gawin ito. Panuurin mo ako, bulong niya sa akin. Sapat na para kaming dalawa lang ang makarinig. Matagal ko nang hinihintay na maalis ang anino mo sa buhay ko, ate. O baka hindi na dapat ate ang itawag ko sa'yo. Lumingon siya sa mga security guards na nasa gilid. Ilabas ang babaeng yan. Hindi siya imbitado sa pagdiriwang na ito. At siguraduhin ninyong hindi na siya makakaapak sa gusali ng De Leon Infrastructure simula ngayong gabi. Ramdam ko ang paghawak ng dalawang gwardiya sa aking mga braso. Ang aking pilak na terno, na kanina ay simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay parang isang costume ng isang talunan. Habang hinihila ako palabas ng ballroom, nakita ko ang portrait ni Papa na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mga mata ay parang nakatingin sa akin. Punong-puno ng mga lihim na hindi niya kailanman sinabi. Sino ba talaga ako? Kung hindi ako si Mara De Leon, kanino akong anak? Nang marating namin ang lobby, marahas akong binitawan ng mga gwardiya. Ang aking bag ay itinapon sa paanan ko. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Ang mga flash ng kamera ng mga paparazzi ay parang mga kidlat na humahabol sa akin. Mara, totoo bang nalaman mo lang ito ngayon? Mara, ninakaw mo ba ang mana ng mga totoong De Leon? Saan ka pupunta ngayon na wala ka ng kahit ano? Hindi ako sumagot. Tumakbo ako patungo sa kalsada. Hinahayaan ng ulan na bumasa sa aking mamahaling suot. Sa isang gabi, ang CEO ng pinakamalaking kumpanya sa bansa ay naging isang estranghero sa sarili niyang lungsod. Ngunit habang tumatagas ang maskara sa aking muka, isang alaala ang pumasok sa isip ko. Isang lumang susi na itinago ni Papa sa loob ng isang maliit na kahon na may pangalang Elena. Elena, ang pangalan ng aking ina na ayon kay Papa ay matagal nang namatay. Kung ang lahat ng alam ko tungkol sa aking ama ay isang kasinungalingan, marahil ay ganoon din ang tungkol sa aking ina. Hindi ko hahayaang dito magtapos ang lahat. Kung kailangan kong hukayin ang lupa para malaman ang katotohanan, gagawin ko. Tumalikod ako sa hotel at naglakad palayo. Habang sa likuran ko, narinig ko ang anunsyo ni Tomas sa speaker. Mabuhay ang bagong tagapagmana ng De Leon, si Isabel. Ang huling narinig ko, bago ako tuluyang lamunin ng dilim ng gabi, ay ang malakas na palakpakan para sa babaeng kumuha ng aking buhay. Ang ulan sa Maynila sa gabing ito ay parang luhang ayaw lumabas sa aking mga mata. Malamig, madilim, at tila walang katapusan. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang gusali ng De Leon Infrastructure, ang kumpanyang itinuring kong buhay sa loob ng mahigit 2 dekada. Ngunit ngayon, ang mga glass door na dati ay bumubukas ng kusa sa aking pagdating ay nananatiling sarado. Ang aking mukha sa malaking digital billboard sa tapat ay pinalitan na ng isang generic na patalastas. Binura ako. Sa loob lang ng 1 oras, binura ang pangalan ko. Mamara? Lumingon ako. Si Mang Carding, ang aking personal na driver sa loob ng 10 taon, ay nakatayo sa tabi ng aking sasakyan. Ngunit hindi niya ako pinagbuksan ng pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaawa at takot. Mang Carding, ihatid mo ko sa bahay. Utos ko. Pilit kong pinanganatili ang awtoridad sa aking boses. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretsyo. Pasensya na po, ma'am. Tinawagan po ako ni Sir Tomas. Ang sasakyan daw po na ito ay pag-aari ng kumpanya. At dahil suspended po kayo, kailangan ko na po itong ibalik sa garage. Pati po ang inyong tinitirhan sa Forbes Park, ipinapadlock na po ni Sir Tomas. Ramdam ko ang paghina ng aking mga tuhod. Ang bahay na yon ay puno ng mga gamit ko, ng mga alaala ni Papa.
At ngayon, kahit ang sarili kong kama ay wala na akong karapatang higaan, kahit ang mga gamit ko, Mang Carding, ang mga damit ko, ipinadala na po ni Sir Tomas sa isang warehouse. Ibibigay na lang daw po ang address sa inyo bukas. Bulong niya bago mabilis na sumakay sa sasakyan at humarurot palayo. Naiwan akong mag-isa sa bangketa. Basang-basa. Hawak ang aking handbag na tanging natitirang ari-arian ko. Sa loob ng bag na iyon, naroon ang aking wallet, cellphone, at ang maliit na susi na nakuha ko sa lihim na latsi ni Papa bago ako pinalayas. Ang susi ay may nakasabit na lumang kahoy na tag na may nakasulat na Elena Ventura, Pangasinan. Hindi ako iiyak. Iyon ang ipinangako ko sa sarili ko habang naglalakad ako patungo sa isang malapit na 24 na oras na convenience store. Sa loob, nakita ko ang aking sarili sa telebisyong nakasabit sa pader. Mara De Leon, ang peking CEO ng De Leon Infrastructure. Ang balita ay kumakalat na parang apoy sa social media. May mga komentong nagsasabing, karma ito, dahil sa pagiging strikto ko, habang ang iba naman ay kinukwestiyon ang integridad ng bawat proyektong hinawakan ko. Ang bawat tingin ng mga tao sa loob ng tindahan ay parang mga saksak ng kutsilyo. Alam nila, kilala nila ang muka ko. Ang hiya na nararamdaman ko ay mas masakit pa sa lamig ng ulan. Nag-book ako ng isang murang hotel gamit ang huling limit ng aking credit card. Ngunit pagdating ko sa lobby, tinanggihan ang card ko. I'm sorry ma'am, voided na po ang card na ito. Sabi ng receptionist nang may halong pagtataka. Tomas, hindi lang niya ako pinalayas. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon ko sa pera. Gusto niya akong makitang gumagapang sa putik. Gusto niya akong magmakaawa. Ngunit hindi niya kilala ang babaeng pinalaki ni Don Rafael. Kung hindi ako isang De Leon sa dugo, ako ay isang De Leon sa diskarte. Binuksan ko ang aking wallet. Mayroon akong 5,000 piso na cash. Ang natitirang barya mula sa aking bulsa. Sapat na ito para sa isang ticket sa bus. Sumakay ako ng taxi patungo sa Cubao Bus Terminal. Ang terminal ay puno ng usok ng diesel, ingay ng mga konduktor, at amoy ng pawis ng mga biyahero. Isang malaking kaibahan sa pribadong jet at mamahaling sasakyan na nakasanayan ko. Umupo ako sa isang matigas na plastik na upuan, suot ang aking basang terno, habang hinihintay ang 3:00 ng madaling araw na biyahe patungong Pangasinan. Dito, sa gitna ng mga taong abala sa kani-kanilang buhay, pakiramdam ko ay naglaho na ang dating Mara De Leon. Pangasinan? Tanong ng konduktor habang tinitiketan ako. Opo, sa San Nicolas, sagot ko. Malayo yon, ma'am. May kamag-anak ba kayo doon? Tumitig ako sa bintana ng bus habang nagsisimula itong umandar. Hindi ko alam. Bulong ko sa sarili ko. Habang bumibiyahe ang bus sa kahabaan ng NLEX, pinuksan ko ang aking cellphone at tiningnan ang tanging larawan na meron ako ng aking ina, si Elena. Ito ay isang luma at kupas na litrato na nakatago sa likod ng relo ni Papa. Maganda siya, may mga matang puno ng pangarap, ngunit may lungkot na hindi maikakaila. Bakit ka itinago ni Papa, Ina? Bakit kailangang mamatay ang iyong pangalan sa pamilya De Leon? Nakaidlip ako sa gitna ng ingay ng makina. Sa aking panaginip, narinig ko ang boses ni Papa. Mara, ang pundasyon ay hindi nakikita, ngunit ito ang nagpapatayo sa gusali. Hanapin mo ang iyong pundasyon. Nagising ako nang huminto ang bus sa isang stopover sa Tarlac. Madaling araw na at malamig ang simoy ng hangin. Bumaba ako para bumili ng kape. Habang naglalakad ako pabalik sa bus, napansin ko ang isang itim na SUV na nakaparada sa di kalayuan. Kanina ko pa ito nakikita mula sa terminal sa Cubao. Ang bintana nito ay madilim, ngunit ramdam ko ang mga madang nakatingin sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. May sumusunod sa akin. Si Tomas ba ito? Gusto ba niyang siguraduhin na hindi na ako makakabalik? O may iba pang natatakot sa katotohanang balak kong hukayin?
Humigpit ang hawak ko sa aking handbag. Ang susi ni Elena Ventura ay tila nagiinit sa loob ng aking palad. Hindi na ako ang CEO na may libu-libong tauhan na magtatanggol sa akin. Ako na lang si Mara, isang babaeng walang pangalan, walang yaman, at walang kasiguruhan. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang kakaibang klase ng tapang. Ang tapang ng isang taong wala nang mawawala. Pag-akyat ko sa bus, lumingon ako sa itim na SUV at tinitigan ito ng matagal. Kung sino man ang nasa loob niyon, gusto kong malaman nila. Hindi ako tatakbo. Papasok na ang bus sa probinsya ng Pangasinan. Ang mga bukirin ay nagsisimulang magliwanag sa pagsikat ng araw. Sa dulo ng biyaheng ito, naghihintay ang isang libingan, isang lumang bahay, at ang mga lihim na pilit ibinaon sa semento ng pamilya De Leon. Handa na ako, Papa. Bulong ko habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa malayo. Hahanapin ko ang pundasyon ko. Ang alikabok ng kalsada sa San Nicolas ay dumidike sa aking sirang terno na kulay pilak. Isang malaking kabalintunaan, isang babaeng mukhang dadalo sa isang ball, ngunit naglalakad sa gitna ng palayan sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Ang bawat hakbang ng aking high heels sa baku-bakong lupa ay parang paalala na hindi ako nararapat dito. O baka naman, matagal ko lang kinalimutan na dito ako nagmula. Tumigil ako sa harap ng isang maliit na sari-sari store. Ang amoy ng tuyo at bagong saing na kanin ay humahalimuyak sa hangin. Biglang kumalam ang aking sikmura. Simula kagabi, wala pang laman ang tiyan ko, kundi pait at galit. Ale, pabili po ng lugaw at isang basong tubig, sabi ko sa matandang babaeng nagbabantay. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, marahil dahil sa suot ko. Tayuhan ka ba rito, ma'am? Mukhang naliligaw ka yata. Hindi po, naghahanap lang po ako ng impormasyon. Sagot ko habang tinatanggap ang mainit na lugaw. Naupo ako sa isang mahabang bangko na gawa sa kawayan. Ang init ng pagkain ay unti-unting nagpapakalma sa nanginginig kong katawan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko kailangang magpanggap na CEO. Walang board of directors na nakatingin. Walang media na naghihintay ng pagkakamali ko. Ako lang ito, isang gutom na babaeng naghahanap ng kanyang ina. Kilala niyo po ba ang pamilya Ventura? Si Elena Ventura? Tanong ko matapos ang ilang subo. Napatigil ang matanda sa pag-aayos ng mga delata. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, parang may dumaang ulap ng takot o lungkot. Si Elena? Ang batang accountant na nagtatrabaho sa Maynila noon? Tumango ako. Ang puso ko ay nagsimulang tumibay ang kabog. Opo, siya po ang nanay ko. Nabitiwan ng matanda ang hawak ng lata. Anak ka ni Elena? Pero ang balita namin, namatay siya sa isang sunog. At ang anak niya ay kinuha ng isang mayamang pamilya. Ikaw na ba yung batang yon? Ako nga po. Ano pong nangyari sa bahay nila? Itinuro niya ang isang direksyon patungo sa dulo ng kalsada, kung saan ang mga puno ng kawayan ay tila nagtatago sa isang madilim na sikreto. Nandoon pa ang mga guho ng bahay nila, ma'am, pero wala nang pumupunta doon. Sumpa ang tawag ng mga tao sa lugar na yon. Matapos mamatay ni Elena, tila ba binura ang pangalan ng mga Ventura sa bayang ito? Nagpasalamat ako at mabilis na naglakad patungo sa itinuro niya. Ang sumpa na sinasabi niya ay hindi espiritual. Ito ay ang takot na itinanim ng mga taong makapangyarihan. Nang marating ko ang lugar, bumungad sa akin ang isang bakuran na nilamon na ng mga baging at matataas na damo. Ang dating bahay na gawa sa kahoy at bato ay isa na lamang kalansay ng itim na uling at gumuho na mga dingding. Ang amoy ng sunog, kahit 25 taon nang nakalilipas, ay tila nakakapit pa rin sa lupa. Inilabas ko ang susi na may tag na Elena. Pumasok ako sa gitna ng mga guho, maingat sa bawat hakbang dahil sa mga nabubulok na kahoy.
Hinanap ko ang isang bagay na pamilyar sa aking instinto. Sa ilalim ng isang bumagsak na haligi sa dating silid tulugan, napansin ko ang isang bahagi ng sahig na tila hindi pantay. Ginamit ko ang dulo ng aking sapatos at isang matulis na kahoy para hukayin ang bahaging iyon. Ang bawat paghukay ko ay parang paghukay sa sarili kong pagkatao. Hanggang sa tumama ang kahoy sa isang matigas na bagay, isang maliit na metal na kahon. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito gamit ang susi ni Papa. Pagbukas ng takip, hindi mga alahas o pera ang bumungad sa akin. Ito ay isang makapal na ledger o accounting book mula noong taong 1995. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at ang ilang bahagi ay sunog sa gilid. Ngunit ang mga sulat kamay ay malinaw pa rin. Sulat kamay ng isang accountant. Sulat kamay ng aking ina. Binuklat ko ang mga pahina. Hindi ito record ng isang maliit na negosyo. Ang mga nakasulat dito ay mga transaksyon ng De Leon Infrastructure. May mga listahan ng mga materyales, semento, bakal, kable, at ang mga presyong nakalagay ay hindi tumutugma sa kalidad na dapat ay ginamit sa pagpapatayo ng Luzon Bridge. Substandard materials. Bulong ko. Sa huling pahina ng ledger, may isang sulat na nakaipit. Ang tinta ay medyo kumalat na dahil sa luha o tubig, pero mababasa pa ang mensahe. Rafael, hindi ko na kayang manahimik. Ang tulay na ito ay guguho. Libu-libong buhay ang nakataya. Kung papatayin niyo ako dahil sa alam ko, siguraduhin mong mabubuhay ang anak ko ng malayo sa dumi ng pamilyang ito. Napatakip ako sa aking bibig. Ang sunog na pumatay sa aking ina ay hindi aksidente. Ito ay isang paraan para patahimikin siya. At si Papa, si Don Rafael na itinuring kong bayani, ay bahagi ng sistemang pumatay sa kanya. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang pangalang nakasulat sa ilalim ng mga aprobadong substandard materials. Arturo de Leon, ang tatay ni Tomas. Ang tito ko na namatay na rin sa isang aksidente ilang taon matapos ang sunog. Kaya mo ba ako kinuha, Papa? Tanong ko sa hangin, habang ang mga luha ko ay pumapatak sa ledger. Dahil ba sa pagmamahal? O dahil ito ang paraan mo para hindi lumabas ang katotohanan? Bigla akong nakarinig ng kaluskos ng tuyong dahon sa labas ng bahay. Ang katahimikan ng lugar ay muling nabasag. Lumingon ako at nakita ko ang isang itim na SUV na nakaparada sa di kalayuan, katulad ng nakita ko sa terminal sa Cubao. Bumukas ang pinto nito at isang lalaking nakabarong ang lumabas. Hindi si Tomas, kundi ang dati naming head of security sa kumpanya, si Mr. Valdez. Maamara? Seryoso ang kanyang boses. Ibinibigay po ni Sir Tomas ang huling pagkakataon. Ibigay niyo sa amin ang dokumentong yan at hahayaan ka naming mabuhay ng payapa sa ibang bansa. Niyakap ko ang ledger sa aking dibdib. Ang aking ina ay namatay para sa katotohanan ito. Hindi ko ito ibibigay ng basta-basta. Sabihin mo kay Tomas, sabi ko habang tumatayo ng tuwid, ang aking tinig ay kasing tigas ng bakal. Ang pundasyon ng De Leon ay gawa sa dugo ng nanay ko. At ngayon, sisiguraduhin kong guguho ang buong kumpanya sa ilalim ng mga paa niya. Tumalikod ako at tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan sa likod ng bahay. Alam ko ang lugar na ito. Nararamdaman ko ang bawat ugat ng puno sa ilalim ng aking mga paa. Dahil dito ako nagmula. At dito rin magsisimula ang aking paghihigante. Tumakbo ako ng walang lingon likod. Ang talahib ay humahampas sa aking muka at ang matatalas na dulo ng damo ay sumusugat sa aking mga binti. Ngunit hindi ko naramdaman ang hapo. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang kaluskos ng mga sapatos ni Valdez at ng kanyang mga tauhan sa likuran ko. Ma'am Mara, huwag na nating pahirapan ng isa't isa. Ibigay niyo na ang ledger! Sigaw ni Valdez. Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa isang makitid na pilapil patungo sa isang maliit na kapilya sa dulo ng baryo.
Ang San Nicolas ay hindi na ang tahimik na paraisong inasahan ko. Ito ay naging isang maze ng panganib. Pumasok ako sa loob ng kapilya, humihingal, at mabilis na nagtago sa ilalim ng isa sa mga lumang bangko na gawa sa Nara. Narinig ko ang pagpasok nila. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay parang hatol ng kamatayan. Wala siya rito. Tingnan niyo sa labas, baka tumawid ng sapa. Utos ni Valdez bago sila muling lumabas. Nang tumahimik ang paligid, dahan-dahan akong umupo sa sahig ng kapilya. Niyakap ko ang ledger ni Elena Ventura. Sa loob ng banal na lugar na ito, binuklap ko muli ang mga pahina nito. Ngayon, mas malinaw na sa akin ang lahat. Hindi lang basta corruption ang nangyari sa Luzon Bridge noong 1995. Ang aking ina, si Elena, ay nakadiskubre na ang sementong ginagamit sa mga pangunahing poste ng tulay ay hinaluan ng sobrang buhangin at mahinang klase ng bakal. Sa madaling salita, ang tulay ay isang death trap. At ang pumirma sa mga resibo ng peking materyales, si Arturo De Leon, ang ama ni Tomas. Ngunit may isang pirma pa sa ilalim ng bawat transaksyon. Ang pirma ni Rafael De Leon bilang consultant. Papa, bakit? Bulong ko, habang ang luha ko ay pumapatak sa semento ng kapilya. Ngayon ay naunawaan ko na. Kinuha ako ni Rafael hindi dahil sa purong pagmamahal, kundi dahil sa matinding konsensya. Pinatay ng kapatid niya ang nanay ko para pagtakpan ng krimen, at ang pag-ampon sa akin ang tanging paraan niya para mabawasan ang bigat ng kanyang kasalanan. Pinalaki niya ako bilang isang De Leon para matiyak na hindi ko kailanman hahanapin ang katotohanan tungkol sa mga Ventura. Ito ang dahilan kung bakit pinalaki niya akong strikto sa integridad. Gusto niyang itama sa akin ang lahat ng pagkakamaling ginawa nila ng kanyang kapatid. Ngunit ang pundasyon ng aking buhay ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng aking ina. Kinuha ko ang aking cellphone. May isa pang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isang balita mula sa Maynila. Isang live stream ng press conference ni Tomas. Dahil sa mga anomalaya na iniwan ng nakaraang administrasyon ni Mara De Leon, ang aming kumpanya ay napilitang pumasok sa isang merger sa isang foreign investor. Sabi ni Tomas sa harap ng mga kamera. Ang kanyang mukha ay puno ng peking lungkot. Upang masiguro ang operasyon, gagamitin muna natin ang pension fund ng ating mga manggagawa bilang collateral. Halos mabitawan ko ang cellphone ko. Ang pension fund? 5,000 manggagawa ang mawawalan ng ipon para sa kanilang pagtanda dahil sa kasakiman ni Tomas. Hindi lang niya ako ninakawan ng pangalan. Ninanakawan niya ang mga taong naglingkod sa amin ng tapat. Galit. Isang matinding galit ang pumalit sa aking takot. Ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat ay maaring hindi dugo ng De Leon. Ngunit ang bawat tulay na itinayo ko ay may kaluluwa ko. Hindi ko hahayaang sirain ni Tomas ang huling bagay na naguugnay sa akin kay Papa at sa aking danggal bilang isang engineer. Biglang bumukas ang pinto ng kapilya. Napatalon ako sa gulat, handang lumaban, ngunit hindi si Valdez ang pumasok. Isang batang lalaki, marahil ay 12 taong gulang, ang nakatayo doon. Ma'am, sabi po ni Lola, sa likod po kayo dumaan. May jeepney na dadaan papuntang bayan. Hinihintay na kayo. Ito ang apo ng matandang babae sa sari-sari store. Ang bayanihan, ang likas na pagtulong ng mga Pilipino sa kapwa, ay buhay pa rin sa gitna ng kadiliman. Salamat bata, sabi ko habang mabilis na isinisilid ang ledger sa aking bag. Bago ako lumabas, tumingin muna ako sa krus sa altar. Papa, kung naririnig mo ako, patawarin mo ako sa gagawin ko. Sisirain ko ang pangalang De Leon para iligtas ang mga taong pinahalagahan mo. Sumakay ako sa jeepney, nakikihalubilo sa mga magsasaka at tendera. Wala na ang mamahaling terno. Nakasuot na ako ng isang lumang jacket na ibinigay ng bata.
Sa gitna ng ingay ng makina, binasa ko ang isa pang dokumento sa loob ng ledger. Ito ay isang kopya ng kontrata ng Luzon Bridge. May isang kumpas ng tadhana. Ang foreign investor na kausap ni Tomas ay ang mismong kumpanya na nag-supply ng substandard materials noong 1,975. Balak nilang ulitin ang kasaysayan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Tomas. Ang bawat proyekto ng De Leon Infrastructure ay may digital backdoor sa aming system na tanging ako lang ang nakakaalam ng code. Isang security measure na itinuro sa akin ni Papa para sa mga emergency. Habang papalayo ang jeepney sa San Nicolas, naramdaman ko ang paglamig ng aking pakiramdam. Hindi na ako ang biktima. Ako na ang predator. Ngunit bago pa ako makarating sa terminal, tumunog muli ang aking cellphone. Isang tawag mula sa isang abogado ng kumpanya na nananatiling tapat sa akin. Ma'am Mara, huwag kayong babalik na Maynila. Naglabas na ng warrant of arrest laban sa inyo. Kinasuhan kayo ni Tomas ng qualified theft at falsification of documents. Kahit saan kayo magpunta, huhulihin kayo ng mga pulis. Napatitig ako sa bintana. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak muli. Tomas, ginamit mo ang lahat ng alas mo. Pero hindi mo alam na hawak ko ang Joker. Hayaan mo silang maghanap, sabi ko sa abogado. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento. Sabihin mo kay Tomas, magkita kami sa impyerno. Ibinaba ko ang tawag at tinanggal ang SIM card ng aking cellphone. Wala na akong pera, wala na akong bahay, at ngayon ay isa na akong fugitive. Ngunit sa ilalim ng aking jacket, ang ledger ng aking ina ay tila tumitibok. Isang pusong naghahanap ng katarungan. Ang laban ay nagsisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, hindi lang pangalan ang itataya ko. Itataya ko ang lahat. Ang silya ng CEO ay gawa sa pinakamahal na balat ng hayop, malambot, at tila yumayakap sa sinumang uupo rito. Ngunit para kay Isabel, ang silyang ito ay parang isang trono na gawa sa mga pako. Pirirmahan mo na, Isabel, para ito sa ikabubuti nating lahat. Malambing ang boses ni Tomas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa ballpen na hawak ng babae. Tiningnan ni Isabel ang mga dokumento sa kanyang harapan. Merger agreement at pension fund reallocation. Kahit hindi siya eksperto sa negosyo, alam niyang may mali. Tomas, sabi mo ang kailangan ko lang gawin ay tumayo bilang muka ng kumpanya. Bakit kailangang galawin ang pera ng mga manggagawa? Hindi ba't nakalaan yon para sa kanila? Isabel, darling. Tumayo si Tomas at lumapit sa likuran ng babae. Inilapat ang mga kamay sa kanyang mga balikat. Isang haplos na hindi nagbibigay ng ginhawa, kundi ng takot. Ang negosyo ay parang giyera. Kailangan nating magsakripisyo para manalo. Kapag natapos ang merger na ito, ibabalik din natin ang pera. Triple pa. Hindi mo ba gustong mabigyan ng magandang buhay ang nanay mo sa probinsya? Ang mansion? Ang mga alahas? Napayo ko si Isabel. Ito ang pangarap na ipinangako sa kanya. Ang buhay na ipinagkait ni Don Rafael sa loob ng maraming taon. Ngunit sa tuwing titingin siya sa paligid ng opisina, tila nakikita niya ang anino ni Mara, ang babaeng pinalayas nila sa gitna ng kahihiyan. Sige, pipirma na ako, bulong ni Isabel. Ngunit bago pa tumama ang tinta sa papel, bumukas ang pinto ng opisina. Sir Tomas, may problema po sa Skyway Site 3. May protesta ang mga manggagawa. Ayaw nilang magtrabaho hanggat hindi nila nakakausap ang pamunuan tungkol sa kumakalat na balita sa pensyon nila. Ulat ng isang secretary. Mga P at hashtag, $**, exclamation point. At hayop na yan, mura ni Tomas. Ang maskara ng pagiging mabait ay biglang natanggal. Isabel, sumama ka sa akin. Kailangan nilang makita ang totoong De Leon para tumahimik sila. Samantala, sa kabila ng kalsada, sa isang madilim na eskinita, malapit sa construction site, isang babaeng nakauniporme ng janitress
ang tahimik na nagmamasid. Ang mukha ko ay natatakpan ng face mask at suot ko ang isang luma at kupas na sombrero. Hindi ako si Mara De Leon, ang CEO. Ako ngayon si Maria, isang hamak na tagalinis na pumasok sa sarili kong teritoryo para kumuha ng impormasyon. Nang dumating ang sasakyan ni Tomas, nakita ko si Isabel na bumaba. Mukha siyang mamahaling dekorasyon sa gitna ng alikabok at bakal. Ang mga manggagawa, na marami sa kanila ay kilala ko ang pangalan, ay nagsimulang mag-ingay. Nasaan ang pera namin? Bakit ni ibebenta ang kumpanya? Sigaw ni Mang Berting, ang foreman na kasama ko sa pagbuo ng unang tulay ng De Leon. Makinig kayo! Sigaw ni Tomas sa megaphone. Ito si Isabel De Leon, ang kaisa-isang anak ni Don Rafael. Siya na ang nagmamay-ari ng kumpanyang ito. At sinisiguro niya sa inyo na ligtas ang inyong kinabukasan. Tumingin si Isabel sa mga manggagawa. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Alam niyang nagsisinungaling si Tomas. Alam niyang ginagamit lang siya. Nang magkagulo ang mga tao dahil sa pagtulak ng mga security guard, humanap ako ng pagkakataon. Alam ko ang bawat pasikot-sikot ng site na ito. Alam ko kung saan dadaan si Isabel para umiwas sa gulo. Sa likod ng mga dambuhalang generator, hinarangan ko ang kanyang daan. Huwag kang sisigaw, Isabel. Sabi ko habang tinatanggal ang aking mask. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Akma siyang tatawag ng saklolo, pero hinawakan ko ang kanyang braso ng mahigpit. Tingnan mo ako. Tingnan mo ang mga taong nasa labas. Sa tingin mo ba, ang pag-upo sa silya ni Papa ay sapat na para tawagin kang isang De Leon? Mara, anong ginagawa mo rito? Huhulihin ka ng mga pulis! Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Hayaan mo silang huliin ako. Pero bago yon, gusto kong malaman mo ang totoo. Inalapit ko ang aking mukha sa kanya. Hawak mo ang yaman ni Papa, Isabel. Hawak mo ang pangalan niya. Pero ako, hawak ko ang respeto ng mga taong nagtayo ng kumpanyang ito. At ang respetong yon ay hindi nabibili ng kahit anong ADN test. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko, Mara. Habang nagpapakasasa ka sa yaman, kami ni Nanay ay nagdidildil ng asin. Sagot ni Isabel, ang galit ay nagsisimulang lumabas. At sa tingin mo ba, ang pagkampi kay Tomas ang solusyon? Itinuro ko ang mga manggagawa sa labas. Pinapirma kanya sa merger, hindi ba? Gagamitin niya ang pension fund nila para bayaran ang mga utang niya sa sugal at sa mga foreign partners niya. Kapag nangyari yon, hindi lang ako ang mawawalan. Lahat tayo. Pati ikaw, Isabel. Itatapon ka rin niya kapag wala ka ng pakinabang. Natigilan si Isabel. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Alam niya. Huwag kang maging kasangkapan sa krimen ng pamilyang ito. Sabi ko bago ko bitawan ang kanyang braso. Ang dugo ni Papa ay nasa iyo, pero ang katarungan ay wala sa dugo. Ito ay nasa gawa. Bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog ang bumasag sa hangin. Crack! Isang snap ng steel cable ang umalingaw-ngaw sa buong site. Napatingin kami sa itaas. Isang malaking tipak ng semento na lula ng isang crane ang biglang gumiwang. Ang mga manggagawa sa ibaba ay hindi namamalayan ang panganib dahil sa ingay ng kanilang protesta. Mang Berting! Umalis kayo dyan! Sigaw ko ng buong lakas. Kinalimutan ng aking disguise. Bumagsak ang semento. Ang lupa ay nayanig. Ang makapal na alikabok ay bumalot sa paligid. Ang mga sigaw ng takot ay pumalit sa sigaw ng protesta. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang manggagawa na nakahandusay, duguwang ang binti. Tumingin ako kay Isabel. Nakatayo lang siya, tulala at nanginginig. Ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan na ng alikabok ng semento. Lumingon ako sa paligid. Wala si Tomas. Ang bagong tagapagmana ay unang tumakas at nagtago sa loob ng kanyang bulletproof na sasakyan nang marinig ang pagsabog. Tingnan mo, Isabel. Sabi ko, habang magsisimulang tumakbo patungo sa mga sugatan.
Yan ang lalaking pinagkakatiwalaan mo. At ito? Ito ang kumpanyang sinasabi mong sayo. Habang tinutulungan ko ang mga manggagawa, naramdaman ko ang mga mata ni Isabel na nakatingin sa akin. Sa unang pagkakataon, ang tingin niya ay hindi puno ng ingit o galit. Ito ay puno ng pagdududa sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Ngunit ang aksidenteng ito ay hindi lamang basta malas. Nang suriin ko ang naputol na cable, nakita ko ang kalawang sa loob nito. Substandard. Katulad ng nakasulat sa ledger ni Elena Ventura. Inuulit ni Tomas ang kasaysayan. At sa pagkakataong ito, mas maraming buhay ang mawawala. Ang usok at alikabok sa Skyway site, tatlo ay tila ayaw humupa, katulad ng tensyon sa pagitan ng dalawang babaeng nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Sa paanan namin, ang naputol na steel cable ay parang isang patay na ahas. Kalawangin, marupok, at puno ng kasinungalingan. "Tulungan niyo siya! Dalhin sa infirmary!" Sigaw ko sa mga manggagawa habang itinuturo ang sugatang si Mang Berting. Kahit nakasuot ako ng uniforme ng janitress, ang boses ko ay muling naghari sa lugar na ito. Ang mga manggagawa na dati ay nag-aalinlangan ay agad sumunod. Sa krisis na ito, hindi nila hinanap ang papel na nagpapatunay ng pagiging CEO. Hinanap nila ang taong nakakaalam kung paano magligtas ng buhay. Lumingon ako kay Isabel. Nakatayo pa rin siya roon. Ang kanyang sapatos na Prada ay lubog sa putik at ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. "Ano, Isabel? Panonoorin mo lang ba sila magdusa?" Matigas kong tanong. "Iyan ang silang hiningi mo, di ba? Ang trono na gawa sa dugong pamilya De Leon? Ngayon, harapin mo ang responsibilidad na kaakibat niyan." Hindi ko ito ginusto," nauutal na sagot ni Isabel. Sabi ni Tomas, ligtas ang lahat. Sabi niya, bago ang lahat ng kagamitan at naniwala ka naman. Hinuha ko ang naputol na dulo ng cable at marahas na itinaas sa harap ng kanyang mukha. "Tingnan mo ito. Kalawang ito, Isabel. Ilang taon na itong dapat pinalitan. Pero bakit hindi pinalitan? Dahil ang perang pambili ng bago ay napunta sa bulsa ni Tomas at sa mga sugal niya sa Macau." "Mara, itigil mo na yan." "Hindi ko ititigil," sigaw ko. Ang boses ko ay humalo sa tunog ng mga sirena ng ambulansya sa malayo. Ang nanay ko, si Elena Ventura, ay namatay dahil nadiskubre niya ang ganitong klaseng anomalya 25 taon nang nakalilipas. At ngayon, ikaw, ang totoong anak, ay nagbubulag-bulagan habang nauulit ang kasaysayan. Biglang bumukas ang pinto ng isang itim na SUV. Lumabas si Tomas, kasama ang 10 security guards. Wala na sa kanyang muka ang takot kanina. Pinalitan na ito ng pot. "Nandyan ang impostor! Hulihin niyo ang babaeng yan!" Turo ni Tomas sa akin. Siya ang may kasalanan ng aksidenteng ito. Sabotahe ito. Nagulat ang mga manggagawa. Nagkatinginan sila. Si Valdez, ang head of security, ay mabilis na lumapit sa akin at pinalibutan ako ng kanyang mga tauhan. "Ma'am Mara, sumama na kayo ng matiwasay," sabi ni Valdez. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang baril. Tumingin ako kay Tomas. Tumatawa siya ng mahina, isang tawang mapanukso. "Tapos ng laro, Mara. Hindi ka lang peking De Leon. Isa ka na ring kriminal." Sinong maniniwala sa isang fugitive na nakasuot ng basahan ng janitress? Tumingin ako sa paligid. Ang mga manggagawa ay tahimik, natatakot para sa kanilang mga trabaho. Ngunit sa likod ng kanilang mga mata, nakita ko ang galit. Dahan-dahan akong lumingon kay Isabel. Siya ang alas ni Tomas. Kung magsasalita siya, tapos na ako. Ngunit kung mananahimik siya, may pag-asa pa. "Isabel," tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay mahinahon na ngayon, ngunit puno ng bigat. "Maaring hindi tayo magkadugo. Maaring galit ka sa akin dahil sa yaman na tinamasa ko. Pero pareho tayong biktima rito.
Biktima ng isang sistemang tingin sa atin ay gamit lang. Huwag mong hayaang maging bahagi ka ng pagpatay sa mga taong ito. Isabel, huwag kang makinig sa kanya, sigaw ni Tomas. Siya ang nagnakaw ng buhay mo. Isipin mo ang nanay mo. Isipin mo ang kinabukasan natin. Lumapit si Tomas kay Isabel at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit. Masyadong mahigpit. Nakita ko ang pag-angin ni Isabel sa sakit. Sabihin mo sa mga pulis, Isabel. Utos ni Tomas, ang boses ay madiin. Sabihin mo na nakita mo si Mara na nilalagari ang cable kanina. Sabihin mo. Tumingin si Isabel kay Tomas, pagkatapos ay sa akin, at huli sa mga sugatang manggagawa na isinasakay sa ambulansya. Nakita ko ang isang luhang pumatak mula sa kanyang mata, humahalo sa alikabok sa kanyang pisingi. Nakita ko siya, simula ni Isabel. Ngumiti si Tomas ng malapad. Ayan, narinig nyo? Valdez, gipitin nyo na yan! Nakita ko siya. Ulit ni Isabel, ang kanyang boses ay biglang naging matatag, na tumatakbo patungo sa crane para balaan ang mga tao. Nakita ko siyang nagliligtas ng buhay, habang ikaw, Tomas, ay nagtatago sa loob ng sasakyan mo. Nawala ang ngiti ni Tomas. Napanganga si Valdez. Ang buong site ay biglang tumahimik. Ano bang sinasabi mo, Isabel? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Tomas, akmang sasampalin ang babae. Ngunit bago pa tumama ang kamay niya, humarang ang mga manggagawa. Si Mang Berting, kahit duguan ang binti, ay pilit na tumayo. Huwag niyo siyang sasaktan. Tama si Ma'am Isabel. Si Ma'am Mara ang nagligtas sa amin. Magsialis kayo. Mga tauhan ko lang kayo. Sigaw ni Tomas, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ako ni Isabel palayo sa mga security guard. Tumakas ka na, Mara, habang abala pa sila. May motor sa likod ng barracks. Gamitin mo ang susi na ito. Inabot niya sa akin ang isang susi. Tiningnan ko siya ng may pagtataka. Bakit mo ito ginagawa? Dahil tama ka, bulong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang dugo ni Papa ay nasa akin, pero ayaw kong maging katulad mo na namumuhay sa kasinungalingan. Gusto kong malaman ang totoo tungkol sa kumpanyang ito, at ikaw lang ang makakapagbigay nun. Salamat, Isabel, sabi ko, bago mabilis na tumakbo patungo sa barracks. Mara! Tawag niya muli. Lumingon ako. Huwag kang hihinto hanggat hindi mo sila napapabagsak. Sumakay ako sa motor at humarurot palayo. Naririnig ko ang galit na sigaw ni Tomas sa aking likuran. Sa unang pagkakataon, hindi na ako mag-isa sa laban na ito. Ang dalawang anak ni Rafael de Leon ay nagsisimula ng magtagpo ang landas, hindi bilang magkaaway, kundi bilang mga saksi sa katotohanan. Habang binabaybay ko ang madilim na kalsada ng Maynila, hinawakan ko ang piraso ng kalawanging cable sa aking bulsa. Ito ang ebidensya. Ito ang magiging metsa ng pagbagsak ng imperyo ng mga De Leon. Ngunit alam ko, bukas, mas magiging mabangis si Tomas. At ang susunod naming pagkikita ay hindi na sa construction site, kundi sa loob ng korte o sa harap ng buong bansa. Ang ulan ay tila naging permanenteng kasama ko na sa bawat hakbang ng aking pagtakas. Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, ang tenement sa Tondo ay tila isang dambuhalang luma at maduming kahon. Ngunit para sa akin, ito ang tanging ligtas na lugar sa mundo. Ipinark ko ang motor sa isang madilim na sulok at naglakad patungo sa Unit 402. Ang amoy ng bagoong, kanal at basang semento ay sumalubong sa akin. Dito nakatira ang pamilya ni Mang Berting. Nang kumatok ako, bumukas ang pinto at bumungad ang asawa ni Mang Berting na si Aling Rosa. Nanlahi ang kanyang mga mata nang makita ako. Isang babaeng duguan ang braso, madumi ang mukha at basang-basa. Ma'am Mara, Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Hila niya sa akin pabalik sa loob. Rosa, sino yan? Boses ni Mang Berting mula sa loob. Nakaupo siya sa isang maliit na sofa
May benda ang binti mula sa aksidente kanina. Nang makita niya ako, pilit siyang tumayo. Ma'am, bakit kayo nareto? Hinahanap kayo ng mga pulis? Nasa balita kayo. Wala na akong ibang mapuntahan, Berting. Bulong ko habang nauupo sa isang plastik na upuan. Patawad kung dadamay ko pa kayo. Huwag niyo pong sabihin yan. Madiin na sagot ni Mang Berting. Noong nagkasakit ang anak ko at kailangan ng operasyon, kayo ang nagbayad ng lahat, kahit hindi niyo kami kamag-anak. Kayo ang nagligtas sa pamilya ko. Nayon, kami naman ang magliligtas sa inyo. Inabutan ako ni Aling Rosa ng isang basong tubig at isang platitong may tuyo at kanin. Isang payak na pagkain, ngunit sa puntong ito ang pinakamasarap na pagkain na tikman ko. Dito, sa gitna ng hirap, naramdaman ko ang tunay na pamilya. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa utang na loob at malasakit. Binuksan ni Mang Berting ang lumang telebisyon. Ang mukha ni Tomas ay muling lumitaw. Nag-alok na ang kumpanya ng 10 milyong piso para sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ni Mara de Leon, anunsyo ng news anchor. Siya ay itinuturing na armed and dangerous. Armed and dangerous? Napatawa ko ng mapait. Ang tanging sandata ko lang ay ang katotohanan. Inilabas ko ang ledger ni Elena Ventura at ang piraso ng kalawanging cable. Berting, kailangan nating kumilos. Ibubulsa ni Tomas ang pension fund ninyo. Kapag natulay ang merger sa susunod na linggo, wala na kayong makukuhang kahit isang duling pagtanda ninyo. Anong gagawin namin, ma'am? Kami ay mga hamak na manggagawa lang, tanong ni Berting. Hindi kayo lang, sagot ko habang tumatayo at lumalapit sa bintana. Tinitingnan ang libu-libong ilaw sa tenement. Kayo ang nagtayo ng bawat poste ng De Leon. Kayo ang may-ari ng pawis na naging pera nila. Kung hihinto kayo, hihinto ang buong kumpanya. Ipinaliwanag ko sa kanila ang aking plano. Hindi ako lalaban sa korte dahil kontrolado ni Tomas ang mga abogado. Lalaban ako sa puso ng kumpanya. Gagamitin ko ang moral clause laban sa kanya. May isang lihim na batas sa kumpanya na itinago ni Papa sa lahat, sabi ko. Ang pension fund ay hindi lang pera. Ito ay may 15% voting share sa board of directors kapag ang kumpanya ay nasa ilalim ng state of emergency o krisis sa kaligtasan. At dahil sa aksidente kanina, pasok tayo sa krisis na yon. Ibig sabihin, may boses kami? Nanlaki ang mga mata ni Berting. Higit pa sa boses, Berting. Kayo ang magdedesisyon kung matutuloy ang merger o hindi. Pero kailangan nating makuha ang pirma ng mayorya ng mga manggagawa bago ang General Assembly sa Lunes. Sa buong gabi, ang Unit 402 ay naging isang command center. Paisa-isang pumasok ang mga pinagkakatiwalaang foreman at leader ng unyon. Lahat sila ay may parehong kwento. Pananakot ni Tomas, bawas na sahod, at mga kagamitang luma na pilit pinapagagamit. Habang abala kami, biglang tumunog ang isang lumang cellphone na ibinigay sa akin ni Berting. Isang text mula sa isang unknown number. Mara, nasa Forbes Park si Tomas na yon. Pinipilit niya si nanay na pumirma sa isang waiver tungkol sa pagkamatay ni Elena Ventura. May dokumento siyang hawak na magpapatunay na si Papa ang pumatay sa kanya para protektahan ka. Huwag kang maniniwala. Pinapalabas niyang ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang nanay mo. Mag-ingat ka. Ay. Nabitawan ko ang cellphone. Isang nas ng sakit ang humiwa sa aking puso. Gagamitin ni Tomas ang alaala ni Papa para wasakin ang huling natitirang respeto ko sa kanya. Gusto niyang maniwala ako na ako ang sumpa sa buhay ni Elena. Ma'am Mara, ayos lang po ba kayo? Alalang tanong ni Rosa. Tumingin ako sa ledger. Sa huling bahagi nito, nakita ko ang isang maliit na nota na hindi ko napansin kanina. Para kay Mara. Ang pag-ibig ay hindi laging malinis. Minsan, kailangan nating magtago sa dilim para protektahan ang liwanag. Anak,
Ikaw ang aking liwanag. Hindi si Papa ang pumatay sa kanya. Si Papa ang nagtago sa akin para hindi ako mahanap ng mga tunay na pumatay. Ang mga De Leon na lalong yumaman dahil sa substandard na materyales. Berting, Rosa, sabi ko, ang boses ko ay puno na ng determinasyon. Handa na ako. Bukas, magsisimula ang People's Strike. Hayaan nating makita ni Tomas kung ano ang kayang gawin ng mga taong tinatawag niyang basura. Bago ako matulog sa isang manipis na banig sa sahig, tiningnan ko ang langit mula sa maliit na bintana. Wala na ang takot. Wala na ang hiya. Ang tanging natira ay ang matinding pagnanais na ibalik ang dangal ng aking ina at ang kinabukasan ng mga manggagawang ito. Mula sa putik, Tomas, bulong ko. Mula sa putik, kita hihilahin pababa. Ngunit sa di kalayuan, isang serya ng mga sirena ang muling narinig. Ang mga pulis ay nagsisimula ng pasukin ang tenement. Isang raid. "Ma'am! Sa fire escape! Dalian nyo!" sigaw ni Berting. Mula, kailangan kong tumakbo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako tumatakbo para magtago. Tumatakbo ako patungo sa huling labanan. Ang gabi ay nababalot ng ingay ng mga sirena at sigaw ng mga pulis sa tenement. Sa tulong ni Mang Berting at ng iba pang mga manggagawa na gumawa ng harang sa hagdanan, nagawa kong makalusot sa fire escape. Ang bawat hakbang ko sa kalawanging bakal ay parang tunog ng batingaw na nagpapaalala sa akin. Wala na akong oras. 10:00 ng gabi. Ang Basilika ng San Sebastian sa Quiapo ay nakatayo ng maringal sa gitna ng kadiliman. Ito ang tanging simbahan sa Pilipinas na gawa sa purong asero, isang pundasyong hindi kayang buwagin ng apoy o lindol. Isang angkop na lugar para sa aming pagtatagpo ni Isabel. Pumasok ako sa loob. Ang lamig ng bakal na dingding ay humahalubilo sa amoy ng kandila at insenso. Sa gitna ng mahabang hilera ng mga bangko, nakita ko ang isang babaeng nakayuko. Tila nagdarasal, ngunit ang kanyang mga balikat ay nanginginig. "Isabel!" tawag ko sa mahinang boses. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang muka ay wala ng bahid ng makeup. Ang kanyang mga mata ay mugto. Nang makita niya ako, hindi siya tumayo para lumayo. Sa halip, napahagulgol siya. "Mara, patawarin mo ako," bulong niya habang lumalapit ako. "Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Akala ko, ikaw ang kumuha ng buhay na para sa akin. Pero mali ako. Si Tomas ang tunay na demonyo." Naupo ako sa tabi niya. "Anong nangyari, Isabel?" Inilabas ni Isabel ang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bag. "Narinig ko sila kanina. Kausap ni Tomas ang mga foreign investor. Hindi lang pala merger ang plano nila. Pagkatapos nilang makuha ang pension fund at ang mga titulo ng lupa ng kumpanya, ipapa-bankruptcy nila ang De Leon Infrastructure. Iiwan nila ang 5,000 manggagawa na walang trabaho, at tayong dalawa, tayo ang gagawin nilang scapegoat." Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Tomas ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na simbahan. "Huwag kayong mag-alala," sabi ni Tomas sa recording. May halong tawa. "Ipapasa natin ang lahat ng dokumento sa pangalan ni Mara. At si Isabel, ang totoong anak, isang pirma lang niya sa waiver, mawawala na siya ng karapatang maghabol. Pagkatapos nito, itatapon ko siya pabalik sa probinsya kung saan siya nanggaling. Isang basurang galing sa hirap, mananatiling basura." Naramdaman ko ang panlalamig ng aking dugo. Hindi lang ako ang target ni Tomas. Gagamitin niya ang pagiging biological daughter ni Isabel para makuha ang lahat. Pagkatapos ay sisirain din niya ito. Ito pa, inabot ni Isabel sa akin ang isang lumang folder. Nakuha ko ito sa vault ni Papa na binuksan ni Tomas. Yan ang ebidensya na hindi si Papa ang nagpa-autos na sunugin ang bahay niyo sa Pangasinan. Si Arturo,
Ang tatay ni Tomas ang may gawa nun. Sinubukan ni Papa na iligtas si Elena, pero huli na ang lahat. Kaya kanya kinuha, Mara, para iligtas ka sa sarili niyang pamilya. Niyakap ko ang folder sa aking dibdib. Ang bigat na dinadala ko sa loob ng maraming araw, ang pagdududa sa pagmamahal ni Papa, ay biglang naglaho. Pinalaki niya ako hindi para itago ang krimen, kundi para bigyan ako ng pagkakataong maging mas mabuting tao kaysa sa mga kadugo niya. Isabel, hawak ko ang kanyang kamay. Hindi tayo kailangang maging magkaaway. Ang dugo mo at ang talino ko, iyan ang kailangan para mapabagsak si Tomas. Kung mananatili kang kasama niya, papatayin ka niya sa kahihiyan. Pero kung kakampi ka sa akin, ililigtas natin ang diwa ng tatay natin. Tumingin sa akin si Isabel, may bagong apoy sa kanyang mga mata. Anong kailangan kong gawin? Bumalik ka sa mansion. Magpanggap kang wala kang alam. Pirmahan mo ang mga dokumentong gusto niya. Pero siguraduhin mong ang gagamitin mong ballpen ay may disappearing ink na ibibigay ko sa iyo. At sa Lunes, sa General Assembly, doon natin siya tatapusin. Paano ka, Mara? Hinahanap ka pa rin ng mga pulis. Huwag mo akong alalahanin. May mga kaibigan ako sa tenement na handang tumuhong. Sa ngayon, ikaw ang mga mata at tainga ko sa loob. Nagyakap kaming dalawa. Isang yakap na hindi para sa dalawang magkapatid sa dugo, kundi para sa dalawang babaeng nagpasya ng lumaban para sa kanilang dignidad. Ngunit bago kami makalabas ng simbahan, biglang bumukas ang malaking pinto ng basilika. Ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan sa labas ay pumasok sa loob, lumilika ng mahahabang anino. Napakagandang eksena! Isang boses ang umalingaw-ngaw. Si Tomas. Naglakad siya papasok, kasunod si Valdez at ang ilang mga tauhan. May hawak siyang baril at ang kanyang ngiti ay parang sa isang baliw. Isabel! Isabel! Akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay nakuha mo ang utak ni Papa? Iling ni Tomas. Nakakalungkot na, kailangan mo ring sumama sa impostor na ito sa impyerno. Hinarangan ko si Isabel. Tomas, tapos na ang laro. Alam na namin ang lahat. Alam niyo ang lahat? At sino ang maniniwala sa inyo? Tawa ni Tomas. Sa labas ng simbahang ito, ang media ay naghihintay. Ang kwento ko? Nahuli ko ang dalawang babaeng nagkakutsaba para nakawin ang pondo ng kumpanya. At sa kasamaang palad, lumaban kayo kaya kailangan kayong patahimikin. Itinutok ni Tomas ang baril sa amin. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ni Isabel na nakakapit sa aking likuran. Valdez, tapusin na ito, utos ni Tomas. Ngunit si Valdez ay hindi kumilos. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Tomas. Sir Tomas, sabi ni Valdez, ang boses ay seryoso. Ang utos niyo sa akin noon ay protektahan ang pamilya de Leon. Pero ang nakikita ko rito, kayo ang sumisira sa pamilya iyon. Anong sinasabi mo? Sumunod ka sa utos ko! Sigaw ni Tomas. Ma'am Mara, lumingon sa akin si Valdez. Tumakas na kayo. Ako na ang bahala rito. Bago pa makaputok si Tomas, mabilis na dinamba ni Valdez ang braso nito. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga tauhan ni Tomas ay nag-alangan kung sino ang susundin. Dali, Isabel! Takbo! Hila ko sa kanya patungo sa gilid na pinto ng simbahan. Narinig namin ang isang putok ng baril sa loob ng basilika. Hindi ko alam kung sino ang tinamaan. Hindi ko alam kung buhay pa ba si Valdez. Ang tanging alam ko ay kailangan naming makalabas. Nang makarating kami sa kalsada, isang luma at karag-karag na jeepney ang huminto sa harap namin. Si Mang Berting ang nasa manibela. Sakay, ma'am! Dalian niyo! Sigaw ni Berting. Sumakay kami at mabilis na humarurot palayo. Tumingin ako sa likuran. Nakita ko si Tomas na lumabas ng simbahan, galit na galit, habang ang mga pulis ay nagsisidatingan. Mara,
Hawak ni Isabel ang aking kamay. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Anong gagawin natin na yun? Wala na tayong mabalikan. Tumiin ako sa ledger at sa voice recorder na hawak ko. Hindi na tayo babalik, Isabel. Susulong tayo. Sa Lunes, buong bansa ang makakaalam kung sino ang tunay na De Leon. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang putok ng baril sa loob ng simbahan. At ang tingin ni Tomas, ang tingin ng isang taong wala ng balak itira, kahit ang huling hibla ng ating pamilya. Ang People's Strike ay hindi na lang tungkol sa sweldo. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Sa loob ng isang abandonadong bodega sa gilid ng riles ng tren sa Tutuban, ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na sinag ng isang laptop. Narito kami ni Isabel, kasama ang ilang lider ng Unyon ng mga Manggagawa. Ang amoy ng kalawang at langis ay humahalo sa kape na iniinom namin para manatiling gising. Mara, sigurado ka ba rito? Tanong ni Isabel, habang pinapanood ang mabilis na pagtipa ng aking mga daliri sa keyboard. Kapag nahuli tayo, hindi lang qualified theft ang ikakaso sa'yo. Cybercrime na rin. Huwag kang mag-alala, Isabel. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi ako nagnanakaw. Kinukuha ko lang ang pag-aari ko. Ang digital backdoor na ito ay ginawa ni Papa para sa akin. Sinabi niya noon, Mara, ang semento ay pwedeng mawasak, pero ang impormasyon ay pwedeng magligtas. Ngayon ko lang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pumasok ako sa pinakasekretong server ng De Leon Infrastructure. Doon, bumungad sa akin ang mga folder na may pamagat na Project X. Binuksan ko ang isa at nanlaki ang aking mga mata. Diyos ko! Bulong ni Isabel na nakasilip sa balikat ko. Hindi lang basta substandard materials ang issue. Nakita ko ang listahan ng mga ghost employees. Daan-daang pangalan na tumatanggap ng sweldo buwan-buwan, ngunit ang pera ay dumidiretso sa isang offshore account sa Cayman Islands sa ilalim ng pangalan ni Tomas. At ang pinakamatindi, nakita ko ang dokumento ng pagbebenta ng pension fund. Gagamitin ni Tomas ang pera para bayaran ang kanyang utang sa isang sindikato ng sugal bago pa man matuloy ang merger. Ninanakawan niya ang mga manggagawa para sa sarili niyang luho. Nanginginig ang boses ko sa galit. Isabel, i-download mo lahat ito. Ipadala mo sa 3 malalaking news agencies sa bansa. Pero iset mo ang time release sa Lunes, saktong 10:00 ng umaga, ang oras ng General Assembly. Paano kung mapansin ang IT department nila? Ako ang nag-set up ng IT department na yan. Alam ko kung paano magtago. Habang abala kami, lumapit si Mang Berting. Mamara, handa na ang mga tauhan natin. 5,000 manggagawa mula sa iba't ibang site ang magmamartsa patungo sa main office sa Lunes. Tinatawag namin itong Martsa ng Maralita. Wala kaming dalang armas, pero dala namin ang aming mga helmet at tool belt. Ipakikita namin sa kanila kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Tiningnan ko si Mang Berting. Ang kanyang muka ay puno ng pag-asa. Salamat, Berting. Pero mag-ingat kayo. Alam nating hindi magdadalawang isip si Tomas na gumamit ng dahas. Handa kaming mamatay para sa aming kinabukasan, ma'am. Seryosong sagot ni Berting. Biglang nakarinig kami ng malakas na katok sa pinto ng bodega. Lahat ay napatigil. Ang mga manggagawa ay mabilis na kumuha ng mga tubo at martilyo bilang depensa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Inasahan kong mga pulis o si Tomas ang papasok. Ngunit ang bumungad sa amin ay isang lalaking pilay, may benda sa ulo at hirap sa paglalakad. Valdez? Sigaw ko habang tumatakbo patungo sa kanya. Si Valdez, ang head of security na tumulton sa amin sa simbahan. Buhay siya. Ma'am Mara, hingal na sabi ni Valdez. Nakatakas ako. Pero alam na ni Tomas kung nasaan kayo. May tracker ang cellphone na ginamit ni Isabel kanina. Parating na sila. Ano? Lumingon ako kay Isabel.
Isabel, itinapon mo na ba ang phone mo? Oo, itinapon ko sa basurahan bago tayo pumasok dito. Sagot ni Isabel na nagsisimula ng magpanik. Hindi sapat yon, sabi ni Valdez. Ginamit nila ang GPS signal bago pa ito mamatay. Mayroon kayong 10 minuto. Umalis na kayo rito. Valdez, sumama ka na sa amin. Hila ko sa kanya. Hindi na, ma'am. Ako ang haharap sa kanila. Patatagalin ko sila. Ipagpatuloy niyo ang laban. Para kay Don Rafael. Para sa kumpanya. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng aking luha. Isang taong hindi ko kadugo, isang taong binabayaran lang namin noon, ang handang itaya ang buhay para sa akin, habang ang sarili kong kapatid ay gustong kitlin ang hininga ko. Salamat, Valdez. Hindi namin ito kalilimutan. Sabi ko, bago kami mabilis na lumabas sa likurang pinto patungo sa riles ng tren. Habang tumatakbo kami sa gitna ng dilim, narinig namin ang tunog ng mga helicopter sa itaas at ang pagpreno ng maraming sasakyan sa harap ng bodega. Sumunod ang serye ng mga putok ng baril at pagsabog. Mara, huwag kang lilingon! Takbo! Sigaw ni Isabel. Sumakay kami sa isang lumang van na naghihintay sa amin. Habang papalayo, tiningnan ko ang nagliliyab na bodega sa malayo. Ang bawat apoy na yon ay parang hapdi sa aking puso. Tomas, bulong ko. Ang aking mga mata ay naging kasing tigas ng semento. Hindi mo lang kinuha ang pangalan ko. Kinuha mo ang mga taong mahalaga sa akin. Ngayon, wala na akong ititira sa iyo. Kahit ang hininga mo, hihilingin mong mawala na lang kapag natapos ko ang paglalantad sa iyo. Binuksan ko muli ang laptop sa loob ng tumatakbong van. May isang huling dokumento na nakita ko. Ang tunay na diwa ni Don Rafael. Isang video file na may petsang 1 linggo bago siya mamatay. Pinindot kong play. Ang mukha ni Papa ay lumabas sa screen, payat at mahina na. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Mara, anak. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At marahil ay nalaman mo na ang totoo. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Patawarin mo ako kung itinago ko ang iyong pinagmulan. Pero tandaan mo ito. Ang dugo ay hindi basihan ng katapatan. Ang katapatan ay nasa bawat tulay na itinayo mo. Sa bawat manggagawang pinrotektahan mo. Ikaw ang aking tunay na tagapagmana. Hindi dahil sa pangalan mo, kundi dahil sa puso mo. Gamitin mo ang huling code na iniwan ko sa iyong relo. Ito ang susi sa lahat. Napatitig ako sa aking relo. Ang relong ibinigay ni Papa sa aking ika-40 kaarawan. Ang huling code. Tumingin ako kay Isabel. Handa ka na ba? Para kay Papa, sagot ni Isabel. Hawak ang aking kamay ng mahigpit. Para sa katotohanan, dugtong ko. Ang General Assembly ay bukas na. Ang buong bansa ay manonood. At sa pagbagsak ng martilyo, isang imperyo ang guguho. At isang bagong pundasyon ang sisilang. Ang gabi bago ang General Assembly ay tila hindi na natapos. Sa loob ng isang maliit na safe house sa Cavite, ang paligid ay nababalot ng tensyon. Nakaupo ako sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ng aking relo. Ang huling regalo ni Don Rafael. Sa tulong ni Isabel, nagawa naming i-decode ang huling code na binanggit ni Papa sa video. Hindi ito isang simpleng password. Ito ay sa isang encrypted digital signature na may kapangyarihang mag-override sa anumang desisyon ng Board of Directors kung mapapatunayan ang matinding paglabag sa ethical bylaws ng kumpanya. Isang kill switch para sa korupsyon. Mara, tawag ni Isabel. Ang boses niya ay basag. Tumawag ang nanay ko. Pinuntahan siya ng mga tauhan ni Tomas sa probinsya. Hinostage nila si nanay. Sabi ni Tomas, kapag sumulpot tayo sa assembly, papatayin nila si nanay. Napahigpit ang hawak ko sa aking rilo. Ang kasamaan ni Tomas ay walang hanggan. Isabel, patawad. Hindi ko alam na idadamay niya ang tanging pamilyang meron ka. Huwag kang humingi ng paumanhin, madiin na sagot ni Isabel, pinahid ang kanyang luha.
Sinabi ni nanay sa telepono kanina, Isabel, huwag kang matakot. Mas mahalaga ang dangal kaysa sa buhay. Doon ko nalaman na hindi lang pala dugo ni Papa ang nasa akin, kundi ang tapang din ni nanay. Tutuloy tayo, Mara. Pababagsakin natin siya. Inakap ko si Isabel. Sa gitna ng dilim, dalawang babaeng pinagkaitan ng katarungan ang nagkasundo na tapusin ang isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Madaling araw na nang dumating si Mang Berting kasama ang mga leader ng Union. Mamara, handa na ang 5,000 manggagawa. Magtitipon sila sa labas ng building bago mag-alas 8. Hindi sila papasok sa trabaho, isang total strike. Salamat, Berting. Pero tandaan nyo, ang security ni Tomas ay armado. Huwag kayong lalaban ng pisikal. Ang laban natin ay nasa loob ng conference room, paalala ko. Dumating ang oras ng paghahatid. Suot ko ang isang simpleng puting polo at itim na pantalon. Wala na ang mamahaling terno. Hindi na ako ang CEO na tinitingala. Ako na ang Mara na handang lumaban para sa katotohanan. Pagdating namin sa harap ng De Leon Infrastructure Building sa Makati, ang paligid ay punong-puno na ng mga pulis at private security guards. Ang mga manggagawa ay nasa labas, may hawak na mga placard. Ibalik ang pensyon namin! Katarungan para kay Elena Ventura! Isabel, dito na tayo maghihiwalay, sabi ko. Pumasok ka bilang legal heir. Hindi ka nila pipigilan. Ako, dadaan ako sa basement, sa main server room. Kailangan kong i-upload ang digital signature ni Papa bago magsimula ang botohan. Mag-iingat ka, Mara, sabi ni Isabel, bago siya lumabas ng sasakyan. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo ng basement, bawat tunog ng aking sapatos ay tila batingaw ng panganib. Narating ko ang main server room, ngunit bago ko pa maipasok ang code, isang malamig na bakal ang dumikit sa aking batok. Sabi ko na nga ba, dito ka dadaan. Isang boses na pamilyar. Si Tomas. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo si Tomas. Hawak ang isang baril. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at puyat. Tomas, itigil mo na ito. Napapalibutan na ang building na ito ng mga manggagawa at media. Sabi ko ng mahinahon. Media? Pulis? Pera ko ang napapatakbo sa kanila, Mara, sigaw ni Tomas. Akala mo ba ay mananalo ka sa isang digital code? Isang bala lang, burado ka na sa mundong ito. Papatayin mo ako sa loob ng sarili mong kumpanya? Sa tingin mo ba ay makakalabas ka rito ng malinis? Wala na akong pakialam. Ninahaw mo ang atensyon ni Papa. Ninahaw mo ang posisyon na dapat ay sa akin. Ngayon, kukunin ko ang lahat, pati na ang huling hininga mo. Ikinasa ni Tomas ang baril. Pumikit ako, inihanda ang aking sarili. Ngunit bago pa siya makaputok, isang malakas na pagsabog ng ingay ang nanggaling sa labas. Ang mga manggagawa ay nagsimula ng pumasok sa lobby. Ang tunog ng kanilang mga sigaw ay umalingaw-ungaw hanggang sa basement. Sir Tomas, pinasok na tayo ng mga manggagawa. Hindi na sila mapigilan ng security. Sigaw ng isang tauhan ni Tomas sa radyo. Sa isang sandali ng pagkalito ni Tomas, mabilis kong siniko ang kanyang braso at tumakbo patungo sa console ng server. B at #Dollier*, at ka, Mara, putok ni Tomas. Ngunit ang bala ay tumama sa isang bakal na cabinet. Mabilis kong itinuon ang aking rilo sa sensor. Authentication in progress ang lumabas sa screen. Dalian mo. Bulong ko habang naririnig ang mga hakbang ni Tomas na papalapit. Access granted. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa building, pagkatapos ay muling bumukas. Ang bawat screen sa loob ng building, mula sa lobby hanggang sa conference room sa itaas, ay nagpakita ng video ni Don Rafael at ang mga ebidensya ng korupsyon ni Tomas. Hindi! Sigaw ni Tomas habang pinapanood ang kanyang sariling mga krimen na naka-broadcast sa buong kumpanya at sa livestream ng media sa labas. Iniwan ko si Tomas na tulala sa harap ng screen at mabilis na tumakbo patungo sa elevator.
Kailangan kong makarating sa boardroom. Doon nagaganap ang huling desisyon. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa top floor, ang selyo ng boardroom ay nababalot ng kaguluhan. Ang mga investor ay nagsisigawan, ang mga pulis ay nagsisimulang pumasok. "Mara!" sigaw ni Isabel na tumatakbo patungo sa akin. "Nagawa natin! Napanood nila ang video!" Pero si Tomas, nasaan siya? Nasa basement, pero hindi na siya magtatagal doon, sagot ko. Pumasok kami sa loob ng boardroom. Nakatayo doon ang chairman ng board, hawak ang martilyo. "Mara de Leon, o kung sino ka man, ang video na napanood namin ay sapat na ebidensya para itigil ang merger at bawiin ang voting rights ni Tomas." Huminga ako ng malalim. Ang pagod ng nakaraang mga araw ay tila biglang lumubog. Ngunit bago pa man kami makapagdiwang, bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Tomas, duguan ang kamay, at hawak pa rin ang baril. Itinutok niya ito sa gitna ng silid. "Walang aalis! Lahat kayo mamamatay kasama ko!" sigaw ni Tomas. Ang kanyang boses ay parang sa isang demonyong wala nang mabalikan. Ang mga tao sa loob ay nagpaen. Ang mga pulis ay nag-atubiling bumaril dahil sa dami ng sibilyan. Sa gitna ng takot, humakbang ako paharap. "Tomas, tapos na ang lahat," sabi ko. Ang boses ko ay matatag. "Tingnan mo ang paligid mo. Wala ka ng kakampi. Kahit ang mga taong binayaran mo ay iniwan na ka. Ilaan mo na lang ang huling natitirang bait sa'yo para kay Isabel. Para sa pamilyang sinira mo." Tumingin si Tomas kay Isabel, pagkatapos ay sa akin. Nakita ko ang isang sandali ng panghihinayang sa kanyang mga mata bago ito pinalitan muli ng dilim. "Hindi mo nakuha ang dugo ni Papa, Mara," bulong ni Tomas. "Pero nakuha mo ang lahat ng sa akin. Hinding-hindi kita mapapatawad." Itinutok niya ang baril sa kanyang sariling ulo. "Huwag!" sigaw namin ni Isabel. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa loob ng boardroom na tila bumasag sa huling hibla ng katahimikan sa gusaling iyon. Napapikit ako, hinihintay ang bagsak ng katawan ni Tomas. Ngunit sa halip na dugo, narinig ko ang kalansing ng bakal na tumama sa sahig at ang marahas na paghinga ng isang lalaki. Dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata. Hindi nagpakamatay si Tomas. Ang bala ay tumama sa dambuhalang chandelier sa itaas at ang baril ay naitabig ni Valdez. Naduguan at hirap sa paglalakad, ngunit nagawang makapasok sa huling sandali. "Hindi ka tatakas sa hustisya sa ganyang paraan, Tomas," hingala sabi ni Valdez habang dinadamba ng mga pulis si Tomas sa sahig. "Bitawan niyo ako, mga hayop tayo. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito," sigaw ni Tomas. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nilalagyan siya ng posas. Ang kanyang muka, na dati ay puno ng yabang, ngayon ay nakasubsob sa malamig na sahig ng boardroom na pilit niyang inangkin. Lumingon si Tomas sa amin ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Akala niyo ba ay panalo na kayo? Kahit mabulok ako sa kulungan, mananatili kang pulot, Mara. At ikaw, Isabel? Mananatili kang basura na galing sa probinsya." Lumapit si Isabel sa kanya. Walang galit sa kanyang mukha, kundi matinding awa. "Maaring ganun nga ang tingin mo sa amin, Tomas. Pero kami, malaya na sa mga lihim ni Papa. Ikaw, mananatili kang bilanggo ng sarili mong kasakiman." Habang inilalabas si Tomas ng mga otoridad, dahan-dahang tumahimik ang silid. Tumingin sa akin ang mga miyembro ng Board of Directors. Ang mga taong dati ay tumalikod sa akin nang malaman nilang hindi ako De Leon. "Mara," simula ng chairman, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Ang ebidensyang inilabas mo, ang digital signature ni Don Rafael, kinikilala namin ito. Ang merger ay opisyal ng kinakansela. Ang pension fund ay mananatiling buo." Isang malakas na hiyawan ang narinig mula sa ibaba ng gusali. Ang 5,000 manggagawa sa labas ay narinig ang balita
sa pamamagitan ng kanilang mga radyo at live stream. Ang tunog ng kanilang pagdiriwang ay umabot hanggang sa itaas. Isang tagumpay na hindi nakuha sa boardroom kundi sa kalsada. May isa pa kaming desisyon, pagpapatuloy ng chairman. Batay sa mga naganap, ang board ay nagkakaisang ibalika bilang CEO ng De Leon Infrastructure. Kailangan ng kumpanya ng iyong liderato para maayos ang pinsalang iniwan ni Tomas. Napatingin ako kay Isabel. Numiti siya sa akin at tumango. Tila sinasabing ito ang nararapat. Ngunit huminga ako ng malalim at tumingin sa labas ng bintana. Sa mga manggagawang nagbubunyi, sa mga tulay na itinayo ko, at sa langit na nagsisimula ng magliwanag. Salamat sa inyong tiwala, panimula ko. Ang boses ko ay matatag at malinaw. Pero ang Mara de Leon na kilala ninyo ay wala na. Ang babaeng naniniwala na ang pangalan ang nagbibigay ng halaga sa kanyang pagkatao ay namatay na noong gabing pinalayas ninyo ako. Nagbulungan ang mga miyembro ng board simula sa araw na ito, pagpapatuloy ko. Inilalatag ko ang aking opisyal na resignation bilang CEO. Ngunit bago ako umalis, gagamitin ko ang aking huling kapangyarihan bilang pansamantalang tagapamahala. Kinuha ko ang isang dokumento at inilapag sa mesa. Inaatasan ko si Isabel de Leon na mamuno sa Rafael de Leon Foundation, ang foundation na humahawak sa lahat ng social projects at scholarship ng kumpanya. Siya ang magsisilbing budi ng pamilyang ito, at ang posisyon ng CEO? Ipinapaubaya ko ito sa isang professional management committee na bubuuin kasama ang mga kinatawan mula sa unyon ng mga manggagawa. Mara, bakit? Tanong ni Isabel, hinahawakan ang aking braso. Dahil ang kumpanyang ito ay hindi na dapat maging pag-aari ng isang pamilya lang, Isabel. Dapat itong maging pag-aari ng bawat manggagawang nagbuhos ng pawis dito. Yan ang tunay na pundasyong itinuro sa akin ni Papa sa huling sandali. Humarap ako sa board. At tungkol sa aking pangalan, hiling ko na sa lahat ng opisyal na dokumento ng kumpanya, burahin ang apelidong De Leon sa tabi ng aking pangalan. Itala ninyo ako bilang Mara Ventura, ang anak ni Elena Ventura. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng kahihiyan, kundi ng paggalang. Lumabas ako ng boardroom kasama si Isabel at Valdez. Habang naglalakad kami sa lobby, ang mga manggagawa ay gumawa ng isang daanan para sa amin. Hindi na nila ako tinawag na Ma'am Mara o CEO. Ang sigaw nila ay simple, pero mas malakas. Salamat, Mara. Nang marating namin ang labas, sinalubong kami ni Mang Berting. Nagawa natin, Ma'am. Ligtas na ang kinabukasan ng mga anak namin. Hinakap ko si Mang Berting. Ramdam ko ang amoy ng semento at pawis sa kanyang uniforme. Ang amoy ng katotohanan. Hindi ko na kayo CEO, Berting. Sabi ko, habang nakangiti sa gitna ng aking mga luha. Pero mananatili akong engineer ninyo. Sa di kalayuan, nakita ko si Aling Rosa na kasama ang nanay ni Isabel, na kalalaya lang mula sa pananakot ng mga tauhan ni Tomas. Ang pagtatagpo ng dalawang ina, ang isa sa alaala at ang isa sa buhay, ay tila nagbigay ng huling piraso ng kapayapaan sa aking puso. Inalis ko ang aking relo at tiningnan ang huling mensahe ni Papa sa screen nito. Mara, build bridges that lead to the heart. Tapos na ang giyera. Ang pangalang De Leon ay maaaring nabura sa aking mga dokumento, ngunit ang mga tulay na itinayo ko sa ilalim ng pangalang iyon ay mananatiling nakatayo, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa matibay na pundasyon ng integridad. Tara na, Isabel, aya ko sa aking kapatid. Marami pa tayong kailangang gawin. Saan tayo pupunta? Tanong ni Isabel. Uuwi tayo, sagot ko. Sa San Nicolas. Doon tayo magsisimulang muli. Habang naglalakad kami palayo sa dambuhalang gusali, ang pagsikat ng araw ay tumama sa aming mga likuran. Ang anino namin ay mahaba, matatag at sa wakas, malaya.
Isang taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa gitna ng isang bagong tulay sa San Nicolas, Pangasinan. Hindi ito kasing laki ng mga tulay na itinayo ko sa Maynila. Ngunit ito ang pinaka-importanting proyektong ginawa ko sa buong buhay ko. Ang tulay na ito ang nag-uugnay sa sentro ng bayan patungo sa liblib na lugar kung saan matatagpuan ang paaralang ipinatayo namin ni Isabel. Ma'am Mara, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting, tawag ni Mang Berting. Ngayon ay siya na ang head of operations ng aming maliit ngunit matatag na construction firm, ang Ventura Builders. Numiti ako at tumango. Suot ko ang aking hard hat at ang lumang jacket na naging saksi sa aking pagtakas noon. Sa tabi ko, lumapit si Isabel. Suot niya ang isang eleganteng dress, ngunit may suot ding boots. Handang dumaan sa putikan. Handa ka na ba, ate? Tanong ni Isabel. Ate, isang salitang dati ay ayaw kong marinig mula sa kanya. Ngunit na yon ay siyang nagbibigay sa akin ng pinakamalaking kapanatagan. Handa na ako, sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Sa loob ng isang taon, maraming nagbago. Ang De Leon Infrastructure ay hindi na pag-aari ng isang tao. Ito ay naging isang kooperatiba kung saan ang mga manggagawa ay may boses at bahagya sa kinikita. Si Isabel ang namumuno sa Rafael De Leon Foundation na nagbibigay ng scholarship sa mga batang katulad niya noon. Mga anak na hindi kinalala, ngunit may pangarap na lumaban. Si Tomas? Balita ko ay nahihirapan siya sa loob ng kulungan. Maraming kaso ang isinampa laban sa kanya. Mula sa malversation of funds hanggang sa tangkang pagpatay. Ang yaman na dati niyang ipinagmamalaki ay naubos sa pagbabayad ng mga abogado at sa mga penalty ng kumpanya. Ngunit ang pinakamabigat na parusa para sa kanya ay ang katotohanang walang sinuman sa pamilya o sa mga dating kaibigan niya ang dumadalaw sa kanya. Namumuhay siya sa dilim na siya rin ang gumawa. Bago kami magsimula, tumingin muna ako sa malayo. Sa lugar kung saan dati ay nakatayo ang guho ng bahay ni Elena Ventura. Ngayon, ang lugar na yon ay isang memorial garden. Doon nakalagay ang mga pangalan ng lahat ng manggagawang namatay sa mga nakaraang anomalaya ng kumpanya. At sa gitna, may isang estatwa ng isang babaeng accountant na may hawak na panulat. Si Elena. Inay, nagawa ko na, bulong ko sa hangin. Ang pangalan mo ay hindi na isang lihim. Ito na ang pundasyon ng lahat ng itinatayo ko. Kinuha ko ang gunting para sa ribbon cutting. Ngunit bago ko gupitin ang laso, inilabas ko ang aking relo, ang huling regalo ni Don Rafael. Ang screen nito ay blanko na, ngunit sa likod nito, ipinalit ko ang isang maliit na larawan. Isang larawan naming tatlo. Si Papa, si Isabel, at ako. Noong kami ay bata pa at hindi pa nalalamon ng mga lihim. Dinalaki ako ni Don Rafael sa kasinungalingan. Ngunit ibinigay niya sa akin ang mga kasangkapan para mahanap ang katotohanan. Maaring hindi kami magkadugo, ngunit ang pag-ibig niya ay totoo. Isang pag-ibig na sapat para gawin akong matatag sa harap ng bagyo. Para sa mga bagong pundasyon, sigaw ni Isabel. Para sa katotohanan, dugtong ko. Pinatol namin ang laso at ang buong San Nicolas ay nagdiwang. Ang mga manggagawa, ang mga bata, at ang mga matatanda ay naglakad sa ibabaw ng tulay. Ang bawat hakbang nila ay tunog ng tagumpay. Sa aking opisina sa San Nicolas, wala ng mga portrait ng mga ninunong de Leon. Ang nakasabit sa dingding ay ang listahan ng mga manggagawa ng Ventura Builders at ang blueprint ng aming susunod na proyekto. Isang ospital para sa mga mahihirap. Napansin ko ang aking refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Ice Queen CEO na laging takot mawala ang kapangyarihan. Ang babaeng nasa harap ko ay si Mara Ventura. Isang engineer, isang kapatid, isang anak. Ang dugo ay nagbibigay ng buhay, ngunit ang integridad ang nagbibigay ng halaga sa buhay na iyon. Ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa sinapupunan. Minsan,
Ito ay nabubuo sa gitna ng laban. Sa pagitan ng mga taong handang itayo ka kapag ikaw ay gumuho. Habang lumulubog ang araw sa Pangasinan, naramdaman ko ang isang mainit na yakap ng hangin. Alam kong sa wakas, ang mga kaluluwa ni na Don Rafael at Elena Ventura ay payapa na. Itinayo ko ang mga tulay na ito, hindi para tandaan ang aking pangalan, kundi para magkaroon ng daan ng iba patungo sa kanilang sariling katotohanan. Ako si Mara Ventura, at ito ang aking totoong pamana.